So ngayon ito, pakinggan natin tong video. Boss, sabi ni Farming TV. Sabi niya, boss, ex-wife mo pala yung food genius. Sabi niya. Ayan, sa pin comment. Sabi ni Farming TV 21, boss, ex-wife mo pala yung food genius. Malupit na twist yan sa serye. Malamang. Wala pa tayong accurate na ano diyan na yung food genius ay yung ex-wife. Pag napatunayan na siya nga ay maaari na magkaroon siya ng malaking problema. As in, napakalaki. Boss, sabi ni Ayun, as in napakalaki daw po ng magiging problema. Oo, kaya ano yun, kay Food Genius yun yung sound effects eh. Kasi kailangan na ngayon, kailangan na yan ngayon kay doon kay Blue Up. Kaya po ginagawa nila yan. Ngayon na yung issue na yung ex-wife niya ang Food Genius. Siya na mismo nagsabi, wala siyang talagang katibayan kung sino talaga si Food Genius or kung yung talagang Food Genius ay yung kanyang ex-wife. Ngayon, ito kasing kanyang ex-wife noon pong mga panahon na ako po ay nasa Kulaong pa, ako'y sumusuporta pa sa kanya noon. Pinapa-vlog niya 'to sa akin. Pinapa-vlog niya. At ang sinasabi nga niya, etong ex-wife daw niya, kinasuhan siya ng bawsi habang meron na daw itong kinakasamang iba. Makapal daw ang mukha. Mga ganun sinasabi ni Kulaong sa akin. Pinapa-vlog niya yan. Kinukwento niya yan na yung ex-wife niya ay ano daw po. Ewan ko kung pwede sabihin yung pangalan. Nabanggit naman na yan eh. Hindi yung Christina Caber, hindi po. Iba po. Ang kwento niya sa akin, sa pagkakaalala ko nung tawagan namin na yon pati sa chat, pinapa-vlog niya yan. Dahil ang kapal daw ng mukha, kinasuhan siya ng bawsi dahil hindi daw parang nagsusustento si Kulaong. Tapos yun daw, malaman-laman daw niya na eto daw pala ay meron ng kinakasama noon. Tapos kinasuhan pa siya ng bawsi. Ang parang gustong ipa-vlog ni Kulaong ay etong babae ay parang kay Kulaong humihingi ng pangkain, parang gano'n, pangkain, pang sustento doon daw po sa bagong asawa. Siyempre, hindi totoo yun. Nung time na yun, nung kinukwento sa akin ni Kulaong yan, siyempre, naniniwala ako. Pero dito, ngayon, siyempre, hindi na ako naniniwala. Pero dati, talagang paniwalang-paniwala ako. Na na yun yung totoo na akala ko totoo yun. Siyempre, galing kay Kulaong eh. Bulag na bulag din ako noon kay Kulaong, parang si Marbs. Kaya nung pinapa-vlog niya yan, alam ko parang inano ko lang yun eh, parang ginawa ko lang blind item. Hindi, ngayon tinesearch ko, hindi ko na matandaan kung ano tinitle ko dyan eh. Tapos, nung time po na na pinapa-vlog niya yan sa amin, sa aming mga vlogger,
Actually, hindi lang sa akin. Alam ko, pati kay Tol Jojo, alam ko na i-vlog niya yan eh. Ang gusto niyang palabasin, masamang ano to, masamang babae. At ang sabi pa nga ni Kulaong, ang kapal daw ng muka, kinasal daw sila, nag, nag, nagsama daw sila. Tapos, nung malaman niya daw na ng lalaki, siya pa daw ang dinemanda ng bawsi. Tapos, ah, yung lalaki daw, parang ang bumubuhay yung ex-wife daw niya. Binubuhay yung lalaki at gusto lang na makahut-hut kay Kulaong. Kaya daw po dinemanda siya ng bawsi. Ngayon, sa tagal-tagal po ng kasong bawsi na yan ni Kulaong, nakapagpiyansa din po siya diyan. Na ano na settle na, settlement daw po yung pinasok diyan ng niyang kasuhan na yan. Sabi nga ni ni ate, settlement daw po 80,000 daw yung yung naging settlement pero ang ibinigay lang daw ay 65K. Parang ganon, 65K. Ayan, 65K daw po yung ibinigay lang. Kaya po 'di ba syempre yan, kumbaga talagang si Kulaong, kumbaga anuhin naman niya talaga yan aaregluhin niya na lang para iwas sakit sa ulo. Pero hindi yan si Food Genius. Malabong yan si Food Genius kasi kahit ano pang kwento ni Kulaong, yung ex-wife niya na yan, tingin ko, kung yan po ngayon ay abogado, hindi niyan sisirain ang kanyang profesyon. Kaya ngayon yung sinasabi ni Kulaong na kapag may nakuha siyang ebidensya o mapatunayan niya na yung Food Genius ay yung kanyang ex, mamomroblema to ng napakalaki. Sobrang laki na problema. Bakit? Pwede niya nga naman niyang ipadisbar. Yun ang panakot ni Kulaong. Ipadisbar, kung totoong abogado na, kasi hindi rin naman natin talaga alam kung totoo ba, kasi wala pa namang confirmation from MG, kumbaga, nasabi, pero wala pa naman talagang confirmation kung talagang abogado ba ni MG o yun ba talaga yung ex ni Kulaong na abogado na nandun kay MG. Talagang hindi pa natin talaga alam. Tol Chris Ulo, langya ka. Ayan, si Tol Chris Ulo, yan po silent supporter ni FLM. Ayan. Silent supporter yan. Silent tagapagtanggol yan ni FLM. Gusto mo, Tol Chris Ulo, play ko dito yung video mo naan. Pinagtatanggol pa niya sa mga kainuman niya. Kaya alam niyo po itong ex ni ex ni Kulaong, sige hindi na. Kung alam niyo po itong ex ni Kulaong, hindi po yan magkakaroon ng oras siguro na sundan ng sundan si Kulaong. Malabo. Hindi yan ang Food Genius, yung ex-wife niya, hindi. Kasi kung abogado man yan talaga na, tingin nyo sisirain niya profession niya para magpanggap lang na Food Genius, para lang sirain si Kulaong. Hindi siguro, malabo. Kaya ang akin lang, syempre nanghuhula lang si Kulaong. At siguro nagkaroon lang siya ng hinala, kasi nga yung mga nalalaman ni Food Genius ay alam din nitong ex-wife. Yan po yung aking diyan. Ang kumbaga hula-hula lang si Kulaong at iniuugnay niya lang para kung sakali na etong si
food genius talaga ay yung ex-wife niya nga, 'di ba? Eh talagang talagang matinding ano 'yan, usapan 'yan. Eh kaya lang ako nga, kung abogado na talaga 'yan, hindi po talaga 'yun si food genius kasi hindi tiyak nun isusugal ang kanyang lisensya. Kaya hindi hindi 'yun ang food genius. 'Di ba? Pero nakakatuwa kasi nababaliw si Kulaong eh. Okay. Si Siwa, okay. Taga diyan pala sa inyo 'yon? Taga diyan pala sa inyo 'yon si Siwa. Eh ano eh, tropa pips ni Kulaong 'yan eh. Tropa pips ni Kulaong 'yan. 'Yan pala yung isa sa mga nagpa-VIP sa kanya sa BJMP. May ano, may contact sa loob. Tol Chris Ulo. Kaya ano, kaya 'yan yung ano, 'yan yung ano natin diyan. Naiisip natin na ano diyan. Okay. Putya. Kaya pala. Eh, yun nga yung ano niya, yun yung naging ano diyan, naging issue diyan kay Kulaong. Nadikit kasi siya diyan eh. Pinabigyan niya ng pera yan eh. Kaya ano namin na natatandaan lang namin. Dati parang ano pa yan eh, parang hindi ko naman nakausap. Parang meron lang GC na nandun yan. Parang inano ni Kulaong para patunayan lang na parang kailangan niya ng pera. Kay Inay Mary Ann, tapos inano rin yung ano, yung GC. Basta yung ano, actually yung ex-wife ni Kulaong Tol, taga diyan sa inyo 'yun. Taga diyan sa inyo rin. Kuya Relly Asisio, hello po ah. Di niya mapagbintangan si Mac na FG. Pag may nagko-comment nga sa kanya about Macmac, di siya makapalagay. Wala siyang masabi kay Macmac. Ilag na ilag si Norms kay Macmac eh. I-PM ko sa'yo. PM ko na lang sa'yo ha, Tol Chris Ulo. Gerson Honrado. Meron bang lugar na Jelly Belly sa California? Noy Garcera, Macmusta, sensya na din nakakapag-comment pero always nanonood all your video. Ayun. Salamat ha, Noy Garcera. Company. Okay. Kala ko lugar eh. Jelly Belly. Ayun. From Jelly Belly, California, si Gerson Honrado. Meron, natandaan ko pa, nung pinapablog sa akin niya ni Kulaong, yung ex-wife niya, ewan ko lang kung totoo kasi syempre, kwento lang naman to ni Kulaong. Parang parang ang gustong ipa-vlog ni Kulaong, palabasin na etong ex-wife niya, masamang babae. Tapos, parang sa club daw, nagtatrabaho. Parang sa club niya lang nakilala. Kaya sabi niya nga parang ano niya, nung nakilala ko nga yan, yung ko lang nakilala yan. Kaya nga, wala akong tiwala dyan eh. Kaya nga, iniwalayan ko rin yan eh. Tapos ano daw, may iba na nga daw lalaki. Yun. Mga ganun yung kinukwento ni Kulaong nun. Pero syempre, alam naman natin si Kulaong, napakasinungaling yan. Mapaggawa ng kwento. Musta po update kay Boss Manny? Okay naman si Manny Pacquiao. Okay naman. Nasa kanila. Tutulog na yata ngayon katabi si Jinky. Hindi nga nag-chat eh. Sabi ko chat siya pag bago matulog eh.
Ella Babe at Chensa. Grabe tong si Kulaong, nabubuang na ata. Takot na mahoyo. O, yun nga po. Basta ito, tong ano nga, yun nga noon, nung time na yon, nung pinapablog sa akin yan ni Kulaong, gustong gusto niyang pasiraan sa SOCMED kasi nga daw, kinasuhan siya. Kinasuhan siya ng kinasuhan siya ng bawsi. Hindi niya matanggap yun.